No, ito yung sinasabi ko mga kapatid. Madali lang mag-claim na kayo ang totoong iglesia mga kapatid pero wala namang pruweba. Now, paano naman natin mga kapatid na masasabing Iglesia Katolika ang una at orihinal na iglesyang tinatag ni Kristo? No, ito yung sinasabi ko mga kapatid. Madali lang mag-claim na kayo ang totoong iglesia mga kapatid pero wala namang pruweba. Now, paano masasabi na ang katolikang iglesyang tinatag ni Kristo ay ang una at orihinal? Gayong hindi pala siya nagbigay ng pangalan kundi palatandaan lamang ng kanyang iglesia. Ito yung katanungan. No? Ngayon, noong tinayo ni Jesus ang kanyang iglesia sa pamamagitan ni Pedro mga kapatid, tinagubilinan siya na mamahala sa iglesia ng Diyos. Kaya't sinugo sila kasama ang mga alagad na magsilakad at ipangaral ang salita ng Diyos. No? Ipangaral po ito ang mabuting balita sa buong mundo, to all nations, no? Amen. Now, after Jesus' death, nagsimulang lumakad at nangaral ang mga alagad, ang iba ay nagsibunta sa iba't ibang dako ng mundo, no? Tandaan natin mga kapatid na nagsimula ang mga alagad sa Jerusalem hanggang makarating sa ang mga alagad sa Roma, ayon din sa katuparan na sinabi ni Jesus kay Pablo na magpapatotoo siya sa Roma. Isa-isang lumakad ang mga alagad ni Kristo mga kapatid mula sa Jerusalem hanggang sa nakarating sa Roma, sa Antioquia at sa Espanya. Imagine nakarating ang mga alagad sa Espanya mga kapatid at ang Espanya ang nag-Christianize sa ating Pilipinas. Diba? Ang mga alagad. Una, mula sa Jerusalem mga kapatid, napunta mga kapatid si San Pablo sa Roma mga kapatid. Sa Gawa 23:11, ganito po mga kapatid ang mababasa. At nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanyang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagpapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangan mong patotohanan gayon sa Roma. So ang sabi ng Panginoon mga kapatid kay San Pablo mga kapatid, kung paano ka nagpatotoo sa akin sa Jerusalem, magpapatotoo ka din sa Roma. So napunta sila sa Roma, particular si San Pablo. So nakarating din si Pablo mga kapatid sa Espanya na mababasa sa Roma 15:24-28 at maliwanag mga kapatid na tayong mga Pilipinong Katoliko ay nasa orihinal na iglesia sapagkat si Apostol San Pablo ang nagpalaganap ng iglesia sa Espanya at ang Espanya naman ang nag-Christianize sa atin dito sa Pilipinas. At ayon po sa history, 587 AD naging ganap na Kristiyanong or Christian country ang Espanya. Sa Church of Antioch naman mga kapatid, napunta din mga kapatid ang mga apostol sa Antioquia mga kapatid. Dinala ni Barnabas mga kapatid si San Pablo sa Antioquia mga kapatid. Ang kasalukuyang nakaupo bilang ikalawang obispo ay si Saint Evodius, no? Saint Evodius mga kapatid, pilitan niya ang unang obispo na si Pedro. Note mga kapatid ang unang obispo ng Antioquia ay si San Pedro, no? Pagkaalis ni San Pedro mga kapatid sa Antioquia, inordinahan niya si Saint Evodius bilang susunod na obispo. Sino si Saint Evodius mga kapatid? Si Saint Evodius ay kabilang sa 72 disciples ni Kristo, no? Sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay hindi lamang po 12 disciples ang kanyang ginawa. Humirang pa siya ng 72 disciples mga kapatid. At si Saint Evodius din mga kapatid ang unang gumamit ng terminong Kristiyano upang pangtukoy sa mga tagasunod ni Kristo. At doon yon naganap sa unang pagkakataon ni tinawag na Kristiyano mga tagasunod ni Kristo sa lugar po ng Antioquia. Mababasa natin yan mga kapatid sa Gawa 11:26 mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga authorities noon, yung nagbigay ng pangalan. Yung mga leader, yung mga namumuno mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, ayon po sa history mga kapatid, pinaniniwalaan na si Saint Evodius yung unang gumamit o nagbigay ng term na Kristiyano upang pantukoy po sa iglesyang tatag ni Kristo. Pagdating naman mga kapatid sa 2nd century mga kapatid, pagbaba sa pwesto ni Evodius, ang pumalit naman sa kanya ay si Saint Ignatius. Si Saint Ignacio mga kapatid
ay former student or disipulo ni St. John, no? Siya rin ang unang gumamit sa salitang Catholic. So bakit niya ito ginamit na termino? Ano ang basehan niya? Sabi ko kanina, ginamit niya ang Catholic to denote the unity of universal church. To sum up, pag-isahin ang mga tagasunod ni Kristo na kalat-kalat sa iba't ibang panig ng mundo. Kung si Saint Evodius, mga kapatid, ang unang gumamit ng terminong Kristiyano upang pantukoy sa mga tagasunod ni Kristo at doon yon unang tinawag sa lugar po ng Antioquia. At sa taong 110 AD, unang ginamit naman ni Ignacio ang salitang Catholic. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Catholic ang orihinal na eklesyang itinatag ni Kristo. Ang Catholic ay ang orihinal na tagasunod ni Kristo na naroon sa Antioch. No, bago tawaging Kristiyano. Amen. So yun yung una at original. Bakit? 2nd century pa lang, year 110 AD, tinawag na tayong Catholic, mga kapatid, ni Ignacio. Sino si Ignacio? Siya po ay disipulo or former student ni St. John. So patunay, mga kapatid, na ang Roman Catholic Apostolic Church ay ang siyang una at original na tatag ni Kristo. Amen.